kasama na natin live sa ating studio ang owner and CEO ng Amihanan Cafe. Walang iba, si Miss Evangeline Servo. Good morning po, Miss Evangeline. Good morning po sa inyo, sa Pro Pinoy. Nakakagalak po na kami ay naimbitahan po dito. Kami rin po, natutuwa't nandito kayo, nakarating kayo. Oo. Hindi po ba maulan sa Rizal? Sa ngayon po, hindi. Hindi naman kayo na-traffic. Na-traffic po kami. Hindi maiiwasan. Yes po. Bakit po Amihanan Cafe, ma'am? Kaya po Amihanan Cafe, nagkaroon po kami ng idea kasi kami po talaga yung nakadirekta sa amihan. Yung hangin ng amihan po. Tara, dumidirekto doon sa aming lugar. So, kasi po open talaga po siya. Makikita niyo po doon yung buong Laguna Lake. Then yung mountain po ng province ng Rizal. Doon po ba talaga kayo nakatira? Or kumbaga dati lote nyo lang yun na tinayuan ng Amihanan Cafe? Yun po ay nabili po naming lote. Noon, binibili po namin yun. Yun po, dapat ay hindi naman po talaga kapihan yung lugar na yun. Pero nagtayo po ako ng maliit na kubo doon. And then po, ayun po ay nagpupunta mga friends ko. Tapos po, nagkakaroon kami ng idea na i-share din po doon sa iba yung nararanasan naming relaxation doon sa lugar. Maganda po kasi talaga yung ambience. Yung ambience. Anong year po nung itayo natin itong Amihanan Cafe? Na po lang, operate po kami ng March na 2023. 2020, last year. Nung sabi nyo nga po, no, nagsimula kayo sa isang maliit na kubo, yun nakatalaga ang pinangalan nyo po, yung Amihanan Cafe, or totoo, wala po talaga pangalan yun. Ngayon, nag-come up lang po kami ng mga na ano ba talaga yung ipapangalan natin sa pinabalak nating cafe yan. So, nakikita po namin na yung amihan, yung hangin amihan po talaga, nakadirekta sa amin. So, sabi namin, bakit hindi yun yung amihanan? Ayun. Amihanan, parang papuntahan ng amihan. Kumbaga daanan ng hanging amihan. Diba? Pero dun sa unang opening nyo po, ano lang po yung ino-offer nyong mga nag-umpisa po kami sa mga coffee. Ibang-ibang klase po ng coffee. Then po na sundan po siya ng prop. Coffee po kasi mahilig kami mga friends namin, and then kami mga staff namin ng kape. So, tsaka yung ambience po namin talagang malamig. Pag ano po yung nakikita? Season. Ano po yung nakikita, yung tanawin kapag nandun sa cafe? Yung Laguna Lake po. Then po yung simula po, yung mga mountain po ng Rizal. So, simula po ng San Mateo, makikita niyo po dyan. Tanay, Pililya, Halahala. Ito yung lake. Yes po, para yung po mismo nakapalibot lake. po siya ngayon. Makikita niyo po sila lahat dyan. Parang pumunta na dyan yung mga kaibigan ko. Yan yung yan yung lugar Gaano po kalawak yung Amihanan Cafe nyo? Ang lawak, ito po ngayon, ang lawak po ng Amihanan Cafe, nasa 600 pa lang po na square meter. Nung nagsimula po ba kayo sa isang malit na kubo, may mga nakatayo na rin po na ibang mga establishment doon na nag-offer din ng ganyan? Actually po, kami lang po yung una. Kayong kauna-una. Doon sa lugar po na side namin. Pero mayroon pong nauna sa amin sa side ng kaliwa po. So may mga kapihan din po doon, dalawa. Ano naman po yung nakikita sa kabilang side? Ganon din po. Pero mas kami yung sentro po. Yun po mas yung malaki. Aming advantage po. Talaga po yun. Tapos yung lawak po ng aming space. So parang ang relaxing po talaga. Tabing lang din po yan? Tabing kalsada? Pwede sa mga riders, ganon? Ito po ay kumat overlooking po. Nasa mataas po kaming bahagi ng Rizal. So, yun po, sasadyain nyo po, pero may mga transportation naman po na pwedeng sakyan doon.
Eh, yung pong halimbawa, may sasakyan ka, okay naman po yung parking area. Yes po, yan yung pong ongoing namin, pero nakakababa na po rin po sila doon, nakakapag-park na rin po sila. Hindi katulad po nung last year na rough road po talaga kami. So yung daan po namin talagang medyo pinabaway po talaga namin na kami na talaga din yung mag-develop papunta po din sa aming lugar. Wow. Hindi niyo po ba nailapit sa kasi LGU? Dahil malaking tulong ang negosyo, di ba? Katulad ng mga, yung mga gantong mga negosyo. Yes po. Nag-ano naman po kami, ang tawag dito, nag-ano po kami sa mga LGU and then sa mga barangay. So, boundary po kasi kami ng dalawang mahabang ng Binangonan and then Cardona. Boundary po talaga kami. So, nasa mataas din po kami. Medyo wala naman din pong nakatira. So, kami po yung naaawa po kami doon sa aming mga customer na talagang gusto po talagang pumunta. So, kaya sinadya po namin na unti-unti po itong paayos. Simulan po natin sa mga kape. Tinanong ni Miss Jo kanina kung may hot. Kasi yung nasa harapan natin, mga cold brews. Yes po. May hot coffee po kami. Then, meron po kami mga latte. Latte. So, po. Medyo mahirap lang po yung kasi biglaan yung... Okay lang po yan, Miss Evangeline. Yes. Pero ano po yung kape na ginagamit nyo sa inyong mga hot and cold coffee? Ang ginagamit po namin yan ay locally made po na galing pong Benguet. Benguet. So, dun po sa amin, meron pong dadala ng mga coffee beans po na galing po dun sa locally po na made po. Ano pong beans yung ginagamit? Arabica po. Arabica, mahal. Minsan po may robusta. Mahal pero masarap. Nag-house blend po kasi kami ng mga coffee po dun sa amin. Kayo po ba meron kayong experience talaga sa pag-blend, paggawa ng kape? Actually po wala. Kasi basta po ako makainom ako ng masarap na kape o bumibili kami ng masarap na kape. So, nagte-training din naman po kami. Nagte-training po kami para then kumukuha din po kami ng barista na pwede rin po kaming turuan. Okay. Ito po sa negosyo natin, di ba nag-start tayo sa kape, tsaka parang banding yung magkakaibigan. Yes. Sa inyo po bang mga katuwang kaibigan o pamilya? Pamilya at friends po. Hanggang ngayon, yes po. Tulungan pa rin. Tulungan pa rin po. Suportahan po kami. sa ino-offer niyo po, Miss Evangeline, yes, para i-partner natin syempre sa kape, ano yung mga ino-offer nating mga tinapay, mga food, ganyan? Actually po, nagdepende po kami sa hinahanap ng mga customer po sa amin. So, ang hinahanap po nila, mga coffee and drinks, then po, ang madalas po talaga naming mga magkakabarkada, then po mga pamilya. So, ang hinahanap po nila ay yung mga pagkain na Filipino food, and then po yung mga bundle, merienda, mga tapsi po. Then po, nag-come up naman din po kami na nagdagdag po kami ng mga lunch po, yung mga ulam meal, mga ganun po. Kasi, yes, di ba? Ang layo na ng pupuntahan mo, doon ka na magdi-dinner eh. Yes po, kasi pag pumunta po sila doon sa lugar namin, nagtatagal po talaga sila. Ayaw nila talaga, parang pag pumunta sila doon at nasarapan po sila sa lamig ng hangin at magandang ambience po, talagang medyo napapatagal po talaga sila. Tanghalian sila pumunta, hapon na po sila uuwi. O di doble-doble syempre yung yes, papa-order ka ng yes, di ba? At saka maganda lang doon, meron silang mga parang package meal, di ba, na o-offer kasi busog meal. Oo, kasi kung ilang kayo, barkada o pamilya. At saka hindi lang yan, nabanggit nyo, ma'am, kanina, meron din kayong mga kubo kung gusto nyo mag-overnight stay. Yes, ma'am. Meron po kami pino-for-rent na kubo para po dun sa mga gusto mag-overnight stay or full day stay po dun sa lugar. Ilan na yung kubo natin? Meron po kami dong apat na kubo na pwedeng pag-estayan yung iba po dun sa barkada na gusto lang hindi matulog doon. Pwede po sila mag-rent. And then po may dalawa kaming para dun sa kubo na mayroon pong rooms para dun sa may family or gusto magpahinga. Ilan yung kasya sa kubo? Good for 5 person po. Then po, pag nag-excess po sila doon, pwede silang mag-tent.
Meron din. Yes po, may for rent po kaming tent or kaya may dala-dala din po sila mga tent. doon. Ayan, magkano? Magkano po yung, Kubo. yung kubo? Ang aming Ito rental. po, yung ganyan po, yung ano lang. Ito po ang kubo namin. Pwede po yan for dine-in. For dine-in. Free po yan for 2 hours po sa mga aming customer. Then, pag nag-exist po yan, may additional fee lang po. Pwede din po silang mag-rent dyan overnight kung ayaw po nila ng kubo na may rooms. Ito po, may Yan po, rooms. yan po ay for rent namin ng 1,500, 7 a.m. to 5 p.m. and then 6 p.m. to 5 p.m. po. Ay, 5 a.m. Okay po. 1.5. Yes po. Ano May sarado? free to breakfast na po yun. 2 meal. Oh. Nice. Ilang pong packs po ang Kaya po kinikater? siya ng 5. Pero minsan nagkakasya silang 10. Okay lang po sa Kasi inyo, po, walang extra pag- bayad yun. Nang alin po, ma'am. Nag-exceed ng Ng 5. 5, oo. Opo, may naman po, 50 pesos po. 50 pesos per head. Per head po. Yes. Hindi na po kailangan mag-aircon doon, no? Dahil malamig na. Sa Amihan ngayon, napangalamig po dyan. Baka po hindi kayo makapag-stay sa labas. Oo. Kailangan mo dyan So, jacket ka. sa usaping naman po mga lamok sa gabi, wala naman. Talagang... Pag Amihan season po talagang wala. Pero kung nagkakaroon po naman, nawawala bigla ang hangin. Kung, ang aming staff naman po ay gagawa ng paraan para po hindi Yan. malamok ang aming mga customer. Kasi, di ba, tawag dito, mga Pilipino, mga kababayan natin, talagang pag may mga overlooking na ganyan, talagang dinadayo. Paano po kung halimbawang parang yung capacity ng, may instant po ba na sobra-sobra sa capacity, Oo, yung ano full. nyo, yung inyong Guest. cafe? Oo. Yes po. Nangyayari po yun. Kaya po napipilitan kami maggawa pa ng mga maliliit na kubo. Para po dun sa mga... Kasi nagkukulang po talaga kami pag talaga lalo pag Amihan season. Ito yung peak season namin So napakalamig po para ka po kayo nagpunta ng Baguio. Yan! Yan yung mga concern Baguio feels. Oo. Kasi dito na malapit na, Rizal na, nilapit na nila yung Baguio. Gaano po ba katagal kung manggagaling dito sa may Cubao, kunyari, Cubao hanggang papunta doon? Wala pa pong 2 hours makakarating na po kayo doon sa lugar Malapit namin. lang. So, Ay, may... by car po yan. Yes po. Kapag Then, commute, pag syempre, mga- matagal. Pwede po naman, mga 2.5, mga ganun. Pag wala pong traffic. Pag walang traffic. Ah, Traffic yes lang po. talaga kalaban mo. Kalaban. Grabe, opo. Syempre. sa ngayon po ba, ma'am, ilan na po yung mga, mga tauhan nyo, mga empleyado po natin? Kami po ay, ang tauhan ko po, mga nasa 5 po ngayon. So, pag ganito pong peak season, may mga dry season din po naman kami. So, yung nagme-maintain lang po ako ng talagang sa whole taon po. And then, pag po peak season, On call. galag po kami talaga. Ilan po Kasi, nagluluto doon sa 5? 3 po. 3 yung nagluluto. Tapos, Oh. yung Sama niyo na po ako sa pagiging tauhan minsan. Minsan. So, bukod po yung family. nag-serve. Yes po. Ayun. Oo. Buti may nag-serve kasi minsan, di ba, sa sobrang minsan may gano'n na self-serving, di ba? Yung Kami iyahain. po, nagsiserve talaga po. And then, binibigay po ng namin at ng aming staff ang lahat ng serbisyo na pwede namin ibigay sa aming mga customers. So, Perfect. kaya po sila pabalik-balik sa Ayan, may mga repeat customers. Ano-ano po ba yung mga, bukod sa mga nadala natin, syempre sasabihin din natin, yung mga dala natin, tsaka yung mga ino-offer pa ng Amihanan Cafe. Sige po, isa-isahin natin. Ito po, sa yung ano sa muna? coffee po, Sa coffee. mga ibang-ibang klase ng coffee. May latte, ayan po, tsaka po yung milk tea. And then po yung mga frap po namin na marami din pong iba-ibang klase ng flavor. Pero nasa magkano po yung price Ang niya? mura lang po ang kape sa amin. Ang aming kape, nag-range lang po ng 100 per Cup. cup. Cup, oh. Yes po. And then po yung aming milk tea ay nag-range lang po siya sa 70 to 90 po. Uy, Depende 70. po sa laki. And then yung aming prop po ay medyo, ito yung medyo pricey sa amin. Pero quality naman po siya. Nag-range po siya na 140 and 150. Ayan. Mura Then lang. po, may nakita po kayo niya, may halo-halo na din po Ah, meron kami. na. Yes po, malakas.
ano po sa amin yan, marami pong customer ang gusto. May smoothie and creamy. Halo-halo po kami. Talaga kahit malamig na yung panahon. Yes po. Huwag mong palalampasin yung titikman yan. Yes Titikman po. talaga. Mukhang ano, Miss Evangeline, mukhang fully loaded yung, Oo. yung Yes po. halo-halo nila. 22 ounce na po yung aming Halo-halo. halo-halo. Magkano po si halo-halo? Ang halo-halo po namin ay 150 Wow. lang po. Enjoy na enjoy. Enjoy na enjoy niyo po. Bukod pa po dyan, And then may bukod pa po dyan, meron po kaming mga pansit. good for ilan po itong nasa harap Ang natin? pansit po per order namin ay good for 4 to 5 person. Parang sobra po yan sa 4 to 5 person. Napasobrak po. And then po may Madami. mga nachos kami and fries po na ang aming overload na price po ay nag-range lang po siya ng 100. Wow. And then po yung aming overload nachos, nag-aalam 130. What about, Yes. ma'am, dun sa ano, yung mga bundle, ano nyo? Ayan po packages? yung aming Oo. new bundle. Kasi po marami naghahanap sa amin ng mga bundle, barkada. Ang aming pong bundle na 999 ay good for 6 to 7 person na po yon. And then po yung bundle namin na B na may kasama pong pansit or spaghetti ay nag-range lang po siya na 1,699. May spaghetti Good din po for to. 10 person na po yon. May spaghetti rin po na separate. Yes po. Okay, balik po tayo doon. Mga pasta po, nag-offer din. Yun po yung ilalabas po namin ngayon na pasta. And then pizza po. May Naka-line up. naka-line up na po dahil survey kami sa aming mga customer kung ano yung hinahanap nila. Mga request nila. Yes po. So, yung atin pong etong B ba? B? Yung Ano yung bundle B? Bundle Oo, B po bundle ay B. nag-ano po siya hanggang 10 person. Pansit Malabon. Ano po yan, yung pansit malabon or pwede pong palitan ng spaghetti. Good for 10 person na rin po yun. Then po yung Chicken yung wings. chicken na 20 pieces and Shanghai 20 pieces and yung calamares 20 pieces Wow. with free 2 iced tea or 1 pag pinalitan po ng soft drinks ay isang 1.5. Pag hindi po soft drinks o iced tea ang yan, like mga alcohol drinks, meron po ba? Wala? Wala po. Bawal. Hindi naman po. Pero may nag-offer po kayo? Opo, mayroon po sa mga nagre-rent lang po ng kubo. So, Meron totally, hindi po talaga kami nagpapaano ng alcohol kasi mas may mga pamilya, baka po magulo. Yung gusto namin mapil ng mga customer namin na talagang banding po yung... Banding lang. So, kung gusto po nila, nag-rent po sila ng kubo, then doon sila nag-drinks. Kumbaga tago. Pwede silang hindi naman po tago, nag-order po sila. So, gusto ko lang po separate po para po ang aming mga customer ay mapil po nila na talagang banding po, makakapagkwentuhan sila ng maayos. Doon po sa pinaka-dining na parang area nyo, ilang pong capacity ang Al fresco dining po kami, pero naggawa po kami ng medyo may bubong. So, yun po, pwede po doon ng 20 person. So, pwede din po yun mag-package ng birthday. Or, Ayan po, yes po, Christmas party. pagka may birthday, halimbawa, Yes po, kaya paano po ang reservation? And sa online po, mag-ano lang po sila sa page ng Amihanan Cafe. So, 20 na po yung pinaka-limit, ma'am. 20 to 30 person, kaya po yun. Kaya Yes naman po. yung 30 person. Then po, May minimum, ano ba, kunyari, 10,000, ganyan, kailangang mag-down? Di naman po, nasa 30% lang po naman nung ano nila. Pwede po ang dog, ma'am. Magdala Yes ng po, dog. pet-friendly po Friendly. ang Amihanan Cafe. Ayun. Kasi yung iba, baka Mahirap iwan eh. magulat ka na lang eh. Ay, hindi po pwede. Ang layo na tinravel mo. Ay, hindi mo pala pwede. Bakit ka ng bundok? Kung po overlooking yung aming, at saka malaki po yung space namin, nakakapag-provide po kami ng
mga dogs and cats pa nga, di ba? Yes po. May lugar po kung saan sila mag-i-stay o pwedeng Kahit saan po, ma'am. kahit saan. Natapos po tayo dun sa B, sa package B ng ng pansit, bilao. Yung Ano mga pa po ba? bundle. Ano pa po ba? Meron na rin po kaming ino-offer na meal na for sinigang, and then po yung mga pika-pika po namin. Ito po yung mga ganito. Yes po, yung may fried, adobong itik, warik-warik. Ano po yung Ano warik-warik? ba yung warik-warik, ma'am? Ito po ay lang, parang sisig po yan. Then po yung swahe, hipon swahe po. Then meron pa po kaming mga chicken feet. Yung po mga bundle na ganito, merong fried chicken, may calamari, may Shanghai. Yun po yung kasama ng bundle B. Pero may bundle din po naman kami na separate po yun. Pwede, yan lang po. Pwedeng ito lang. Yes po. Ano po bestseller, ma'am? Bundle B and bundle A. And Mabubusog then ka ang aming na. pansit. Masarap daw po talaga yung pansit namin. Kayo po ba na ganun yan? Yung mga staff ko po. Ah. Then po, nagta-training din po kami palagi para, consistent yung aming lasa ng pagkain. Curious lang po ako, Miss Evangeline. Nung nagsimula kayo itong kubo pa, di ba? Yung kubo pa. Sino yung nagluluto po? Sino yung naghahanda ng mga pagkain? Kami-kami lang po. Talagang kami-kami lang po, kumare, kamag-anak. Ganun po yung una namin naging Then nag-hire lang po kami ng isang barista. Then kami na po yung nag-serve. Sa una, mahirap po talaga. Yung mga challenges. Dumadami po yung aming customer. Mga challenges po after nag-start. Napakalaki po ng challenges nung nag-start kami. Kasi po Pandemic? yung operation and then yung organization sa loob ng Amihanan Cafe, and then po yung pagmamarket. So yung mga ganun po ay medyo nag-struggle po talaga ako kung paano ang inventory, paano ko to i-market sa iba. Yun po yung naging struggle ko. Mahirap din nga i-market kasi sabi nga ni Miss Evangeline, napakahirap ng yung daan. Kamo nyo, papunta doon. Napakahirap po kasi nung daan noon, pero ewan ko, marami po talaga din naglakad. Siguro para po makarating dun sa kaya thankful talaga po ako sa mga customer namin. Napabalik-balik kahit nahihirapan. Bago po tayo magnegosyo nito, ano po bang trabaho natin before? Nag-online selling din. Nag-online po ako ng mga pagkain din. So, yung ubi makapuno, yung mga matatamis po. Yun po yung ino-online ko. Then, humukuha ako ng mga reseller. And then po, nag-ahente rin po ako ng lupa. Pero kaya po nakuha ko yung Amihanan. Sige po, go ahead po. Yes po. Yung lote. Yes po. Doon kayo kumuha ng pampuhunan. Hanggang ngayon po ba yung binebentang yung matamis, mga dessert available din sa Amihanan? Yes po, ang balak po namin i-available na po sa Amihanan yung aming mga dessert na yung aming mga customer kong dati gustong matikman doon sa loob. But doon, malapit lang po ba kayo nakatira? Malapit lang kayo doon sa Amihanan? Opo, isang sakay lang naman po. Kaya pwede anytime makakabisita. Opo, anytime po. Opening po tsaka closing nung cafe niyo? Opening po namin, everyday naman po kami ngayon open. Ang weekdays lang po namin ay 10 a.m. to 8 p.m. But for this season po ng Amihanan, maaari po kami umabot na hanggang 10 p.m. And then 7 a.m. to 10 p.m. By schedule po yung aming mga staff. And then po, ang weekends po talaga namin ay 7 a.m. to 10 p.m. Paano po magbubook kapag gusto mag-rent ng kubo? Lang po sa page ng Amihanan Cafe. Doon po may sasagot po sa kanila. Sa Facebook page lang. Facebook page po. Tapos kailangan po ba ahead yes po, ahead po kasi po baka mamaya po may mga nagbo-book po kasi baka po nakabook na yung kubo namin. So, kumat po limited pa yung kubo namin, so kailangan po nilang mag-book.
Pero kung wala naman pong naka-reserve that day, pwede silang mag-walk-in. Yes po, pwede po sila mag-walk-in Tapos and then na avail po interested. nila yung... Oo. Actually po, ang nangyayari pag hindi available yun at may mga kasama mga senior yung mga customer namin, ayaw pang umuwi, nag-rent po sila kaya dun sa kubo. Yes po. Mas okay na yun. Pero, kasi, ano pong, telephone number nyo para... Kung hindi sa oo, Facebook. Kung hindi sa Facebook. Yes po, may number naman po na pwede namin ibigay sa contact po dun sa bibigay ko po. Opo. Okay po. Ang Amihanan Cafe po ay number ng 0955-856-3743 po. Then look for Evangeline Sir po. ayan. Pag hindi nyo po nahanap sa Facebook, kontakin nyo lang po. Dahan-dahan po, ma'am. 09? 0955-856-3743 po. Ayan. Si Miss Evangeline po ang inyong hanapin. Kayo rin po ang mismo sumasagot. Yes po, sa ngayon po, ako po talaga yung para po magkaroon kami ng close na, maging close ko yung mga customer po. Para pagdating doon, no, ikaw talaga din yung hahanapin. Ayan, di ba nabanggit na natin po yung mga coffee beans natin sa Benguet pa rin ang gagaling? Yes po, may nabibilian po kami talaga sa lugar namin na doon po, locally made po yung made po ng Yung kape. Aside po sa Arabica, ano pa yung mga ginagamit na mga coffee Nag-house beans? blend po kami, ma'am. Kaya minsan nag-robusta kami, dinadagdagan namin ng konti. And then, minsan magamit kami ng galing sa Batangas. Yung, Barako. Kasi gusto nila medyo matapang. Oo. Ano po ba yung yung bestseller na drinks natin ngayon? Yung mga latte po. Latte. Yes po. Sa milk tea po, matcha, strawberry. Mga ganun po. Matcha? Yes, matcha. sa ngayon po ba, kumbaga, may mga ahensya po ba ng gobyerno na nakatuwang na kayo o nakatuwang sa yes negosyo? po. Ako po ay nag-aral po sa yung binigay po ng ahensya ng DTI at ng Go Negosyo po, yung KMME, MME program po nila. So, yun po yung naging sagot sa mga struggle ko po nung nahihirapan po ako dun sa mga inventory namin. Kaya po, sumali po talaga ako dun sa program na yon. Laking tulong po talaga. Nakapag-bazaar na rin kayo, ma'am? Hindi pa po. Soon. Yun po yung pinupush sa amin ng DTI. Na wag matakot dun sa mga pwedeng ikaunlad ng aming mga negosyo. Kumpara po natin sa 2023 versus sa sitwasyon naman ngayong 2024, masasabi po ba natin talagang dumami yung tumangkilik ng ating mga produkto? Ay, opo naman. Kasi po, noon nga po, limitado lang yun nagpupunta sa amin. Pero ngayon po, medyo maganda na po yung karsada namin. So, nadagdagan Mas po madami. talaga yung nahihirapan lang po talaga kami pag rainy season. Yes, kumat overlooking po kami, al fresco dining po kami. So, yun po yung nagiging struggle naman namin. Yun yung tinatawag yung dry season sa Yes negosyo. po, may dry season po talaga. Pero, fight lang po. Pero kung sabi niyo po, meron kayong may area din na may naglagay Opo, kayo naglagay na po kami ng bubong. area and then maglalagay pa rin po kami ng para po kasi panahon po ngayon talaga medyo lagi nang umuulan. So sabi ng mga mentor namin sa Go Negosyo ay pag-isipan yung mga ganong bagay. Kasi sayang din, iba. Ang hinahabol din naman, lalo pagka minsan, katulad niyan, pagka summer, kasi, di ba, mas maganda ang panahon. Tapos, ang hinahanap naman ng mga kababayan natin, yung yung sunset, Mahangin, di po, ba? yung sa umaga. Tsaka yung sunrise, di ba? Sunrise. Yung dalawang lang yan ang hinahabol, lalo pagka may Yes po. matataas ang lugar Opo. Mas marami pong customer kayo Yes pag po, ganung oras. pag umaga and then po yung bandang 4:00 ng hapon, talaga po doon sila yung medyo wala na po yung araw. Pero talaga po tsaka yung view po talaga doon, makikita niyo po yung ganda ng view ng ganung oras.
Di ba? Opo. Kahit nga sa Yung lamig. umaga eh. Kahit nga sa umaga eh, parang bitin na yung anong oras po kayo nag-start ng weekend, 7 a.m.? 7 a.m. Pero minsan po, doon naman din natutulog na rin po ang mga staff to 6 a.m. Kaya So, na. Kaya na po Oo, yun. di ba? Pag po, kasi syempre habulin mo yung Oo. sunrise, di ba? Madaling Habulin mo. araw yun. May tao na, kumbaga, may tao na po doon Yes sa... po. Meron na rin po yung naman. Amihanan Cafe. At saka, di ba sabi nga ni ma'am, paano po kapag, di ba, ang sunset, mga bandang ano yun, naglalaro yun sa parang 5 to 6, mga ganyan, di ba? Yes po. Kailangan 4 o'clock. Siguro baka 4 p.m. ang daming nagpupunta na. Pupunta, Dahil bumibisita. 2 hours nga po, di ba, sabi niyo yung Opo, minsan naman stay? po mga 3 o'clock, nadyan na po sila. Yung mga lalo mga magkakabarkada po. So, yun na doon na po sila, mag-i-stay na po sila. Then, may mga pailaw po kasi kami sa gabi. Aha. So, Ay, yun na po yung maganda. kagandahan. Pag inabot po kayo ng gabi po dun sa lugar namin, may mga pailaw po kami. Lalo po ngayon, Christmas season, meron po kaming mga pailaw para sa Oh, Christmas. may Christmas tree nga eh. Opo. Nakatayo na. Nag-ano na po ba? Hindi ba, kumbaga, parang, mas maganda rin po ba pag may mga acoustic lang, di ba? Yung parang may Kumakanta. mga kumakanta-kanta lang. Hindi naman sa sobrang ingay na banda, pero yung tamang chill lang ang ano. Yes po. Pangharana lang. Nakakarami din po ng tawag ng ano yan, tsaka medyo nakakadagdag po doon sa ambience. Meron kayo na, noon? ano po kami noon nung mga times na yun, sumusubok na po kami talaga. So, syempre, ano po kami, sinusurvey naman po namin talaga yung. Pero nagkakaroon na po kami ng acoustic. Minsan po, Saturday night, or minsan po ay Sunday night, mga ganun po. Kasi minsan yung mga Basta mini acoustic lang po. Oo, yung mga ganun lang. Kasi minsan yung mga customer gusto nila yung medyo kahit pa May paano. naririnig. May Habang naririnig. naghihintay po ng food. Oo, nakikinig. Wag lang yung parang mga nagwawala na. Wag lang yung para mga ano nga, yung Rock band. Oo, yung mga nag-headbang ka na dyan. Yes po, yung pong survey ko sa mga customer namin, lalo't may mga dala silang mga senior, and then family, mga bata din po kasi may mga dala-dala. So, ang gusto nila parang yung blend lang ng maayos na ano po. Makaka-relax po sila. Yun po talaga ang hinahanap sa amin. Yung makaka-relax. Oh, yung ma-relax sila and then mabusog. Oo. Tsaka minsan, may mga request silang, di ba, mga favorite songs nila. Eh, di, Yes po, naglalaan po kami ng video okay para sa kailangan. May video okay pala. For rent, magkano po mag-rent ng video okay? 5 pesos lang po per song per minsan. tanda. Minsan po, ngayon, pinag-aaralan po namin maglagay ng bawat, pag magre-rent po may maliit na small video okay. Karaoke. Karaoke sila. Ang galing. So, 5 pesos per song. Pag po doon sa mismong... Alfresco po ba yan? Yes po, Sa alfresco. Nice. Kasi parang gusto nila yung naririnig sila ng buong na doon sa Amihanan. Bali po dun sa mga bibisita po na kailangan po ba talaga advisable nakakotse o pwede namang maakyat ng nakamotor lang? Ay, pwede nga pong palakad. Talaga? Pwedeng palakad. Opo. Hindi Kasi yung po, mga nagre-rides ng madaling cemented na rin araw. naman po yung kalahati. Then, onting rough road na lang po yung makikita. Then, mayroon po kaming binabalak na ipagawa po yung bridge po namin. So, may konti po kasi kaming parang creek. So, naglagay lang po kami doon ng kawayan na tulay. Substitute. Pero, yun po ay aming pagagawan po para maging cemented na. Kailangan. Kasi Yes po. mahirap pagkawayan lang. Yes po. Tsaka kayo ba ang Pero gagawa? enjoy naman po sila kasi parang nilalaro nila yung pero siguro po mga ilang months po baka gawa. Bahagi pa po Ano ba yun? ng lote nyo yung Oo. ano na yon? Di po sa other side po iyon. So nagkaroon naman po kami ng agreement doon. Na Wow. Pwede. Pwede ba yung yung ibang, yung hindi semento, yung parang Yung parang tawag lang doon? po yung hanging bridge Oo, po. para pwedeng Instagram Yes po. di ba? Hihilig ka doon, Miss Jo. Parang pupunta ka na sa Amihanan na. Patuloy po yung Amihanan na gumagawa ng mga pang-selfie, yung Spot. Instagrammable na mga
spot para sa mga customer po Oo, namin. makikita natin ulit sa pictures. Tingnan nyo, may mga heart shape na parang upuan ba yun? Pwede Yes kang po. magpa-picture. Andun din yung Christmas tree para sa mga Yes. mga family Saka, reunion. oo, di ba? Pwede doon. Paagahin ang Pasko, di ba? Kung kompleto naman ngayon, dyan na kayo mag-picture-picture. Ayan, Ayan, oh. Ito po Ito po yung dati, noong last year. last year. Pero malapit kayo sa school, ma'am. May malapit pong school doon. Dinadayo Elementary kayo. and high school. Oo. Ano pong kumbaga, landmark pagka... Ang Malapit pinaka-landmark po sa po inyo. doon ay Dunkin' Donut and then West Point Subdivision po. Ang Talagang ganda. papasok- Yan po yung papasok aming talaga ano sa- sa Oo. Christmas. Ma'am, ang laki ng lote ninyo. Hindi ko na-expect. Ang ganda, oh. Yung mga maintenance po ng mga ng natin, may ibukod na tao dyan. Kasi Yes syempre, po. kailangan mapanatiling maganda yung ganyang kagandang lugar. Yes po, meron po kaming maintenance po dyan. 3 o 2. Wow. Si Kuya Victor and si Kim. Oy, Victor. Kay Kuya Victor. Magandang umaga. Oo. Ito pong ito Ayan. pong side na to. Parang ano Yes pong po, tawag dyan? Parang balkonahe po yan. Yung Balkonahe. salpihan din po nila yan. So, ang makikita nyo po yan, yung buong view po ng ano. Mm-mm. Actually, lahat po yan, kahit saan ka magpunta, ang view nyo po lahat talaga. Lawa. Laguna Lake Laguna po. Lake. Then po yan, kay Mama View Mary. deck. Meron po kaming mini Grotto. sa taas. Oo, grotto. Magaling. I-construct din po namin ang pag-akyat kay Mama Mary. Pwede na pong umakyat o ginagawa pa lang? Pwede na po umakyat. Pwede nang umakyat. Meron po, may mga breeze naman po yan. Mas magandang i-enhance pa yung Yes yung po, area ng yung grotto. area. Kasi rin yan Spot. din. Tourist spot din. Tsaka pag Ganda. halimbawa, di ba, pag minsan pag mahal na araw, Yes minsan po, pag marami po gusto mo umaakyat lang- na mga deboto Oo, dyan pwede sa kang lugar. pumunta. Ma-accommodate nyo naman kahit hindi, feeling ko kahit lagpas 30. Yes po. Oo, kasi ang laki. Minsan po, tumanggap na rin po kami ng birthday, 50th. Kamag-anak ko po, kuya ko, doon nag-accommodate po kami ng 150 to 170. Sabi na eh. Kaya Kaya naman Kaya po. po. Pag po halimbawa naman kayo, order kayo halimbawa yung sa labas, 'di ba? Oo, Nagki-cater, paluto, ganyan. Kasi nag-offer na rin po kayo ng mga Pansit. Yes po, meron po kaming mga na pwedeng nilang orderan ng mga food na para dun sa handaan. Kahit ito pong mga natin, milk teas, pwede ng, walk-in lang yan. O by order sa Grab, wala po ba? Yun po yung inaano namin na ngayon na kami sa Food Panda or sa Grab para po dun sa mga gusto mag-online delivery sa amin. Yun. Pwede Pero na. po sa ngayon, tatawag lang sa inyo or makikipag... Facebook page. Sa Facebook page. Tapos order kung halimbawa delivery via kung anong... Minsan po courier. may in-house naman kaming magdi-deliver. If pag talaga pong may minimum lang Siguro po. yung around your pagdi-deliver. area lang. Around dun sa area lang po. Or hanggang po dun sa may binawanan area lang. Pag Kaya po naman po ang motor. Angono na or Taytay na. Ay, siguro puro mga na po yun. Kung lalo kung milk tea yung po, medyo matutunaw Yung po yellow. yung Oo. Pero kung mga bundle-bundle po yun. Ayan. Kaya. Kaya po yan ng mga ganun pong mga ahensya ng Food Panda, Grab, or yung in-house po namin. Ma'am, yung naka-hands-on sa negosyo, ikaw lang o may katuwang ka pa? Ako po, at saka may katuwang din po ako. Na? And lalo ang mga staff ko. Ilan po yung parang partner nyo sa negosyo? Isa po, si Konsehal Rene po. Konsehal, Rene. Ayun, si Yes, Konsehal Rene. Ba't hindi Tigamorong pumasok po. dito? Sayang, Ayaw po siya. Ayaw Dito po niya. kanina sa loob eh. Oo nga eh. Nangihingi po ako sa kanya ng advice and then sa maaari namin gawin dun sa then paubayan naman po niya sa akin yung mga desisyon. And then po yung mga staff ko. Hinihingian ko rin po sila. Nagmi-meeting po kami daily or weekly para po dun sa ikagaganda nung aming Operation. operation po. Lalo po sa pagsaserve ng
sa aming mga customer. Ang galing. Dalawa lang kayo pero napakaganda ng lugar ninyo. Nung pagpapagawa. Natsyatsaga po namin. Oo. Siguro po, love na rin po yun namin yung ginagawa namin. So talaga po, pag pumunta kayo doon, love kayo doon sa Amihanan. Totoo. Doon sa view. Oo. And Sino ba then- naman ang hindi, kumbaga, gugustuhin na pumunta sa ganong kagandang, tanawin, di ba? Tsaka yung promise pa ni ma'am na dapat tahimik, dapat nagkakaroon ng relaxation, ibibigay talaga nila sa inyo. Siyempre, tatangkilikin talaga yan ng mga pro netizens Lahat, natin. sabi ko nga, busog na mata mo, busog na Sa tanawin. tiyan Tapos mo, busog pa yung diba? sa Tapos, pagkain. may relaxation pa. Ay, saan ka Inantok pa? po kayo sa kabusugan at na-relax ang inyong katawan sa hangin. Ay talaga pong mapapakubo po kayo. Pag ma'am, yung kubo, kunyari 2 hours lang, kasi ano lang naman. May free po naman sa amin ng 2 hours. Oh? Yes po, ang mga kubo namin. Free po yan sa mga nagda-dine-in sa amin, 2 hours. And then po, Hindi pag yung kapag solo, private kubo. yung sa private po. Mga 2 hours lang, 3 equivalent hours. po yun for half day. Ma'am. Equivalent to Basta, half day. kumbaga, half day lang Yes, ang Oo. Kung yung 7 to 5 ay 1,500, kalahati nun. Yes po. Pero minsan po talaga mabait naman po ang Amihanan. So, lalo po ang mga senior, yung mga may dalang mga baby, talagang ano po namin yan na per hour. Pwede po yan. Okay, Okay. per hour. Pwede. Para lang po sa aming mga customer. Loyal customer po yan. Siguro ma'am ngayon, 'di ba dati nagsimula tayo kape-kape. Siguro ang mas ano na ngayon yung mga pagkain na. Yes po. Talagang hinahanap po nila yan. Nung una po kasi bakit wala kayong pagkain. So ngayon nagdagdag po talaga kami. Then nagdadagdag pa rin po kami na. Depende Pero sa request. siguro po Demand. limitado po yung gagalawin namin kasi yun yung kaya lang namin. So baka po hindi namin mabigay yung lasa na gusto nila. So pumapokus lang po kami kung ano yung aming sineserve ngayon. Pag po ba umorder, dun pa lang lulutuin? Yes, ma'am. Yun ang Doon maganda. pa lang po. Fresh na fresh po yun. Doon pa lang po yun lulutuin. Kaya nagtitake po kami na 20 to 30 minutes po. Isasabihin niyo yan sa Yes mga po. customers. At Kaya, habang po ano, nag-intay sila, pwede Picture. ikot po sila. Oo, Akit po sila sa picture. grotto. Ganun po sila. Picture pa lang, 1 oras na eh. Mga selfie yan po. Hindi nyo namamalayan. Naka 30 minutes na po diba? kayo. Pag napagod ka, syempre gutom ka na. Nakahanda na yung food. Ano po yung food natin na ulam na may sabaw? Kasi malamig din, diba? Mga sinigang po. Sinigang na baboy, sinigang na swahe. Suwahe, yung Yes po. hipon. Yung hipon po. Swaheng hipon. Nilaga, mga ganon. Wala pa po kami dun sa nilaga. So, sinigang. Sa sinigang po. Siguro gusto nila mait na maasim. Yun, maasim. Magkano po ang isang order? Gaano po ba kadami ang isang order? Ang order po sa amin kasi, good for 3 to 4 person na po yun. Yung 450 po sa sinigang. 450 pesos. Yes. Sa binangonan, di ba, nandun yung, alam niyo yung yung hipon na maliliit. Yes po, Yun. yung Yung maliliit pang, na. may ino-offer din po ba kayo na gano'n? Yung pang ginagataan, di ba? Yung ginagataan po. Oo. Pwede naman po yun. Siguro po mga nag-rent po ng kubo. Minsan po nag-request sila ng baka pwede may ganito. So yun po, ginagawan po namin ng paraan. Paano daw po pag magre-request ng paluto, like kanduli sa miso? Aba, alam ko na kung sino nag-message sa'yo yan. Sino? Si Kuya Victor. Siguro po dapat po 1 day ahead po yung para sariwa po yung makuha namin kanduli. Samahan mo na, Yun sir. po ay inaano lang namin sa magre-rent po ng kubo. Ayun, Samahan mo na, Sir Vic, ng ayungin. Yes po, Ayungin. masarap Ang po sarap na ayungin. nun, Oo. Samahan niyo po ng dalag. Dalag. Ayan. Doon muna tayo sa mga comments. Pabasa na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Miss Jo! And Miss Joanna, galing kay Erling the Bachelor, Julio Luna, Alan Piamonte, Remedios Malinaw, Judilyn Pungkol, Lisa Esquera, Hasmin K. Marbida, Armin Nunes, Hasmin Acol, Vivian Garganera, Lodi Santa Maria, Jeffrey Nicole, and Fredelyn de Guzman. Sabi ni Irene Cervantes, tara at magkape habang nakikinig sa usapang marami tayong matututunan.
Kim Lasaga watching from Quezon City. Ganda ng view, sarap magkape, nakaka-relax. Lenny Sandoval, napuntahan na namin ito. Sulit at masarap talagang tambayan. Uy, meron kayong ano rito, fan dito. Perico Ortega, wow, ang sarap naman, puntahan yan. Pangbarkada na, pampamilya pa. Senyor Vic De Leon Lima, ang ganda naman ni Joanna Luna. Adobong itik winner. Pekya naman, samahan pa ng 8 kantos. Wala ba silang accommodation, yung pwedeng mag-evernight? Talagang evernight talaga. Ito kayo titira. So, pwede sa Magsing-Irog yan pala. Tapos pinatatanong ni Sir Vic kanina sa akin, kung meron daw elevator, yung grotto. Hindi, tama yan kay Sir Vic. Elevator. Annalisa Javier, angkatin namin ito. Sarap tumambay sa kubo nila with coffee, nakaka-relax. Picture pa lang. Yan. Kel de Belen, ang sarap ng menu, patok to sa barkada o pang-date, arat na. Noni Cuevas, ang galing talaga ng Pinoy pagdating sa pagnenegosyo, nakakatulong pa sa mga coffee farmer. Yan ang mga komento this Tuesday morning. Back to Studio 2, Mama Jo Mariano and Binibining Joanna. Para po sa kaalaman ng lahat, ilang oras po ba yung lakad? O ay ilang minuto ang lakad? Kasi po mayroon naman transportation doon, kahit tricycle or ano. So, yung lalakarin nyo, kung if ever na gusto nyo pong maglakad, mga 2 minutes lang po yun. Oh, wala pa. Wala naman pala. Wala pa po. Hindi naman pala. So, habang po naman malayo. nilalakad nyo yun, if ever na gusto nyong lakarin pababa, kasi mataas po yan, medyo bababa po kami ng konti. Makikita nyo po yung mga view na rin. So, may enjoy na rin po ninyo yung pag-walk dun sa, papunta sa Amihanan Cafe. Kung sakali po ba na na may parking naman na po pwede. Ba, hindi ko may sakyan ako, hindi ko na iaakit doon sa taas, dito na lang sa baba. Opo, meron naman po kaming pinoprovide doon na parking pang samantala kasi meron kaming negotiation pa po dun sa aming gagawing parking and then mayroon pa akong construction. Pero pwede na po talagang bumaba yung mga may sasakyan. Para hindi I-guide na lang po sila ng aming mga staff doon na sila Kuya Victor. Sila Kuya Victor. Sa ngayon po ba, Miss Evangeline, ilan yung pinaplano niyo pang kasi parang kulang yung di ba? Kubo. Yung kubo po. Meron na po kami dinagdag na maliliit na kubo. Kung makikita nyo doon sa aming FB page, marami talaga nagpapapicture doon sa maliliit na kubo na mababa yung lamesaan ng upuan. So, parang Korean seat po yung So, depende po siguro kung ngayong season na to, makapagdagdag pa po kami. Mga 2 po. Mga Parang mas may nauso po kasi ngayon yung nakalimutan ko yung pangalan, yung pa-A na parang A-house po. A-house, oo. Yes po. Na yung pa-A, di ba? Yes po. Ano siya sa space, di ba? Parang maliit na space po. Ngayon po may pinapagawa po kaming mga upuan na may lamesa pa rin po. Siguro po yun, naisip ko na rin po yun at naisip na rin po ng staff yun yung Pero sabi ko nga po, parang hindi siya bagay doon sa mga kubo namin. Kung lalagyan ko po siya ng A-house or kaya nipa din po yung gagamitin namin doon. Depende po doon sa kasi may renovation pa kaming gagawin doon. Gusto po kasi namin sana po makapag-ipon-ipon, pag kumita ng maganda-ganda, magkaroon po kami ng venue for events. Yeah. Yun po yung balak namin. Kasi yun din po yung hinahanap sa amin ng customer. Oo, di ba? Yes Mas po. malaki pa. Yung parang ginawa sa kuya, sa birthday ng kuya mo, 150 ang dumating. Yes po. Yan po. Magkano po pagka halimbawang sabi niyo nag-offer din kayo ng tent? Yes po. Tent lang. Oo. Ang murang po, ang tent po namin ay 100 lang. 100 Pero lang. pwede rin naman po sila magdala. Ano po yan? Overnight pwede? Yes po, overnight. Paano po yung Kapag po, overnight 100 po per person. Paano po pag hindi lang overnight? Like 2 nights, 3 nights? I-add na lang po yung additional Per night. po. Per night. Per night. Oh, Yes so, po. pwede yung evernight. Yung evernight. Doon po, kayo po ba, bukod sa Facebook, paano nyo pa nama-market sa ibang platforms? Meron po ba?
Sa TikTok po. Sa TikTok. Yes po. Nagti-TikTok po kayo? Ah, Si Konsehal. yung mga staff ko, nagti-TikTok din po mga doon. staff. Then, TikTok din Si po Kuya Victor ako. po. Si Kuya Victor, ayaw. Ayaw ni Kuya Victor. Ayan, Kuya Victor. Sino yan, Mas Jo? Ito. Ano daw? Go ahead. Go ahead. Ayan. Hulaan mo muna ang kapital ko. Pasa natin ulit kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Ang ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City. Ayan. Asan na? Okay, yan. Ano pa ni Kuya Remy? Kami muna. Sige, I-ready sige. muna ni Revi. Nakakahiya naman. Ang bait-bait naman ni Revi. Yes. Tinutulungan tayo. Remy, ha? Mm-mm. Ayan, si Rica Rose Lederas from Quezon City from more than 900 viewers this Tuesday morning. Ayan, hello, magandang umaga sa iyo, Rica Rose. Naku po. O, tawagan lang uli natin, ha? Oo. Pero ma'am, bigay namin sa iyo yung chance. Invite niyo po sila na tangkilikin, pumunta sa Amihanan Cafe. Inaanyayahan ko po kayo na pumunta po sa aming kafehan na Amihanan Cafe. Ito po ay matatagpuan sa Mahabang Parang, Pitalio Street, Mahabang Parang, Looc, Cardona, Rizal. Pero ang access way po talaga namin ay Pitalio Street, Mahabang Parang, Binangonan, Rizal. So ang landmark po namin ay ang Dunkin Donut and ang West Point Subdivision. Kayo po ay marerelax sa Amihanan Cafe. So inaanyayahan ko po kayo na pumunta po sa aming kapihan. Amihan. Ayan. Ulitin po natin, Miss Evangeline, kung anong oras po nagbubukas yung ating cafe. Weekdays? Ang weekdays po namin for now ay 10 a.m. to 8 p.m. po. And then po ang aming weekdays po ay 7 a.m. to 10 p.m. po. Pero this coming season po ng Amihanan na po talaga ngayon, pumasok na po ang Amihanan season. So, mas mapapaga po yung aming pagbubukas. Yes po. Yung po bang mga ino-offer niyo mga food is available, Yes po, available po siya lagi. Every day. Every day po. Walang oras po. Kasi di ba minsan may pang umaga lang namin. Wala po. i-offer. Yung aming mga Pag gusto nila mag-breakfast sa dinner, every, Okay lang. kahit anong oras po yung aming menu po. Okay. Available po yung aming mga pagkain. every day. Available anytime. Hulaan mo ang kapital ko. Go, Andres. Ayan, nagbabalik! From Quezon City, Rica Rose Lederas. Magandang umaga sa iyo, Rica Rose! Hello po, good morning po. Ayan, okay, sige na, Rica! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Miss Evangeline sa pagsisimula ng kanilang Amihanan Coffee Cafe! Kanina pa talaga yung coffee na yan. 15K po. 15,000 pesos. Naku, magugulat ka kung magkano ito. Joanna, itanong mo na. Ato na, Miss Evangeline. Magkano po ang paunang kapital? Yung pinakasimula po ng kapital. Yung pinakaunang-una. Ang pinakaunang-una pong kapital namin ay yung kubo na 35,000 po. Ayan, 35,000 pesos versus 15,000 pesos. No, kinapos ka. Kaya naman bukas, 2,800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Binibining Joanna and Mama Jo. 35,000 pesos. Kubo lang po yun. Yes po, kubo lang po yun. Yung unang kubo namin for 10 person po yung kubo namin dun sa Kasi po, doon na po yung ginawa. So, doon na po yun. Kung mahirap po yung aming way po papunta sa Amihanan, doon na po yun
ginawa mismo doon sa Amihanan. Kasi yung lupa naman, ano niya na yun eh, di ba? Oo. Yes po. Kinuha Kumbaga, nyo na yun eh. yes Tapos, po. nag-start talaga yung negosyo dun sa napag-usapan nilang magkakaibigan na bakit hindi inegosyo yung tambayan nila. Yes po. Ayan. So, Bakit hindi namin i-share doon sa mga gustong ma-relax? Yeah. Oo. Ayan. Kailan po nagsimula, Ma'am Evangeline, na nag-expand kayo na maglalagay tayo ng ganito? Ng heart. After ilang buwan? Kasi parang 2023 tapos March. 2024 pa lang ngayon, di ba? Actually po, mga 2 months nang nagsimula kami. Nagdagdag pa kami kasi may mga dumadating. Ngayon, parang gusto namin madagdagan pa. Kaya paunti-unti po, sunod-sunod na po yung pagdagdag namin dun sa aming mga kubo. Tama. Wala na kayong mga available like slot para sa pagtataniman? Wala na. Marami pa po. Sa lote nyo pa rin Yes po, yun? may mga tanim po doon. Nagpatanim po si Konsehal ng Galing talaga ni Consul. ng mga okra, papaya, Oo. and then may talong. May Dapat mga may ano herbal din, din di po ba? na ginagamit kami doon. Yan po ba yun doon kayo kumukuha ng Gulay. Yung mga gulay po, doon pang namin gulay minsan niya. nagukuha, lalo yung talong, yung papaya, Oo. yung mga ganun po. So, marami pong tanim doon sa likod sa gilid. Kung maraming tanim, pwede din, di ba? Kung sa Di ba Baguio, kayo pwedeng- pumipitas ng strawberry, baka sa inyo, pwede ding Baka pwedeng magbenta. Namimitas po harvest. yung mga customer doon ng mga pechay, mustasa, pag nakita po nila, talong, mga ganun. Ayun pala. Tapos Tourist, Opo, for free lang po yun. For free? Pupunta si Miss Jo. For free. Pupunta yan doon. Kasi, di ba, parang maganda din yung experience, kumbaga, na Experience nag-harvest nila ka. po na mag-harvest ng ano. So, Pero yun po dapat ay hindi idea free. ni Konsehal Rene po dun sa magkaroon po ng konting Activity. tanim. Opo. Para po fresh din po yung Amihanan. Kumbaga hindi masyadong mainit. Mga ganun. Pero siguro, ma'am, pag 1 kilo na yung kinukuha ang Pilipinas, wag nang i-free. Mag-ano na kayo? Hindi Magbabayad po na nila kayo? kinukuha lahat. Ayan, maraming salamat po. Pinakamahalagang payo na pwede nating maibigay sa mga nais magtagumpay sa negosyo. Ang maipapayo ko lang po sa mga gustong magnegosyo, ang mga baguhan, huwag matakot na magsimula na sa gusto nilang pasuking negosyo. May mga katulad ko na natulungan ako ng gobyerno, may ahensya po ng gobyerno, katulad ng TTI, and then ng mga private sector na go negosyo. Kasi galing po ako doon. Laking tulong po iyon sa inyo para po ma-enhance nyo or magamit nyo po ito sa negosyo ninyong gustong pasukin. Huwag matatakot po na magnegosyo. Yan lang po yung mapapayo ko. Kasi kapag yung negosyo mo nasa isip mo lang at walang gawa, wala rin, di ba? Hanggang sayang ka lang. Yes po. Tsaka po pag pinasok nyo yung gusto nyo talaga, kung talagang gusto nyo yung negosyong yun, kailangan po kasi ina-analyze din po. Katulad ko, hindi ko yan na-analyze nung una. Pero love ko po yung ginagawa ko. So, pag love nyo po yung ginagawa nyo, hindi po kayo mapapagod. So, Aaralin at aaralin. Gagawa at gagawa. May mga katulong naman po. Oo. Mensahe po sa mga tauhan po ninyo, sa ating mga empleyado. Sa aking mga empleyado, hindi ko naman po sila tinuturing na empleyado. So, kamag-anak ang tulong sa pamilya. So, salamat kasi nandyan po sila lagi. And then kahit, siyempre may mga downs kami, pero nandyan po sila, hindi sila sumusuko. Sila pa yung nagbibigay sa akin, ate, mamaya, marami yan. Yung mga ganun po. Kasi may mga downs po talaga. Hindi naman po yan ng kaila. Pero more on, positive po talaga kami. Ayan. Sino-sino po sila? Konti lang naman, batiin nyo na. Ayan po, si Imelda, si Imelda. ang aming cook. Yan. Yan po, nagluluto ng pansit, ng mga kung ano-ano. Si Jem, sa aking cashier. Jem. Yung masipag po yan, aking tiga-vlog. And then si Ria. Si Ria. Siya po yung minsan nag-o-audit ng aking mga doon sa inventory. Para madali na. Yes po. And then po sila, Konsehal. Konsi. Yan, laging nakaalalay sa amin. Ayan. Konsehal Rene, thank you po.
And then po, yung mga bago din po na, yung mga nakaraang barista namin, na hanggang ngayon, tinuturuan pa kami para mag-coffee. Ma-blend namin ng matama yung coffee, and then minsan, tinuturuan pa kami ng mga bagong menu, ganun po. Sino po sila? Si Brian Dora po. Brian. Si Brian. Ayan po. Thank you din po. And then sila Kuya Victor and si Kim. Kuya Victor, siya. Na nag-aalaga ng amihanan. Pag wala po kami. So sa ngayon, si Kuya Victor po ang nandun. Nandun, tsaka si Kim po. Hindi pa na, ay bukas na, dapat. Oo. Yes po. Mamaya po, pag uwi namin, bukas na kami agad. Andito yung nagluluto. Nandito Pending muna. May naiwan po kami doon. Okay. Kasi po, baka may dumating. Sa kamag-anak po, baka may gustong batiin. Mga anak ko. Mga anak. Hello, mga mahal kong anak. And then yung mga kapatid ko po. And then yung sa mga sumusuporta po sa akin, mga friends, ay mga kabatch ko, mga friends ko, Kumare. Salamat po sa pag-promote ninyo ng Amihanan Cafe. Maraming salamat po. Thank you so much po, Miss Ay, pwede Miss po ba Evangeline. sa Go Negosyo po at saka sa TTI. Maraming salamat po talagang. Malaki po yung tulong na yung mga hindi ko po alam ay nalaman ko po. At i-apply ko ngayon sa aking negosyo. At ibabahagi sa mga staff. Yes po, naibabahagi ko po sa kanila. Okay. Okay na po. Thank you so much po. Thank you Okay, so thank you much. sa Miss inyo. Evangeline. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Amihanan Cafe ni Miss Evangeline Servo. Bukas sa makukulay na pandekorasyong Pasko at pangregalo, tutulungan na namin kayong maghanap dahil ang sikat at taunang Noel Christmas Bazaar para sa taong ito ay dito magsisimulang maganap. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng ating The Asenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Joe Mariano na nagsasabing di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at technique sa pagninegosyo. Lagi niyo po kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!